sumasabog ngayon, actually, ang ingay ng mga BINI members. Si Ayang isa sa maingay. Mag-solo na daw or umalis sa BINI. Ngayon, ang maingay ngayon si BINI Joanna. So, nag-post si BINI Joanna na mukhang nasa Vietnam. Ayan. Then, itong si Kastakli din may post din na ganyan. Kung titingnan mo, pareho ng background. No? So, syempre, iba-ibang reaksyon. Bot. Again, sayang. Mahilig talaga si Andrea sa athlete. Obviously, in love na naman ang Andrea Brillante. At sa isang non-showbiz guy. Pero alam mo, happy naman ako kay Andrea. This is it. Ayun, kasi baka magkamali ako. Mga Marites, Happy New Year at Happy 3rd anniversary sa atin. Dalawa lang kami, di ba? Pero tuloy pa rin ang chikahan dito sa ating pambansang universidad. Mga Marites, kaya bago muna ang chikahan, bati muna ako sa inyo. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. Of course, Happy New Year sa lahat ng mga kamarites. Ito ang inyong PhD, Rose Garcia. And welcome to Marites University. Yun, saya-saya, Oh, diba? Ang saya, tayong dalawa lang talaga. Oo, diba? Nasaan na ang ating professor at ang ating Si Mr. Professor, may Fu. sakit po hanggang ngayon, mga Marites. Mr. Fu. Ay, ayun po, nagliliwadiw sa snow. Nasa US, of course. Pero sa Monday, tama? Next Si Monday. Mr. Fu. Live na po siya rito. Hopefully si Professor din andito na rin. Hopefully by Thursday. Hopefully, yan. Okay. So, Magaling ka. sinabi na ni Dean na happy 3rd anniversary. Pero oo, bukas, ka-birthday natin si Sharon Cuneta. Tama. January 6 po tayo nagsimula. Pero most likely magka-celebrate na tayo sa Monday para kompleto. Yan. Okay. So, Dean. Eto mga Marites, bago lahat po mga Marites, papasalamat po kami sa lahat ng mga kamarites na patuloy na tumatangkilik sa ating Marites University. Kung bago pa lang kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo ma-miss ang ating weekly episode at iba pang showbiz-related content. Kaya simulan na natin ang isang linggong Chismis! Marami mong ganap mga Marites. Ito na Tagal na nawala. si Rian Ramos. Inisnab ang Christmas party ng mga sick children last Christmas. May ganun? Oo, parang ganun. Wala kasi po siya si Sam Versosa nag-treat sa mga sa National Children's Hospital yata yun. Kailangan na si Po siya. Rian. Siyempre, parang confirmation, isa sa, hindi pa nga bali-balita nga na hiwalay na sila pero wala pa nagsasalita. Pero the mere fact na wala siya ron na ginagawa siguro nila dati, parang indirect admission na parang wala na po kami. What do you think? Wala na. Di ba? Tingin ko wala na talaga Oo, sila. di ba? Oo. Pero wala pa rin kasing confirmation to both camp. Wala pa. So, waiting tayo sa kanilang formal or official statement. Oo, kung sasabihin pa nila. Although, Ako dead man, di ba? We don't think so, no? Wala na siguro. Feeling ko meron pa rin. Parang may nauulinigan ako na Ikaw pa, di ba? Pero syempre, dapat kasi, tugma ang kanilang statement, no? May waga ang paghiwalay na yun eh. May waga? Hindi ba? Meron na, nakwento mo na, di ba? Ano ba? Yun na. Basta, okay. Okay, ito sunod naman natin si Carla Abellana at Janus Del Prado feud. Umulabog sa SOCMED sa ending ng 2025. Nagsimula ang lahat. Ito po si Janus, kung di nyo nakikilala, matagal ng artista yan. Di ba? Of course, Carla, kakakasal lang. Dahil alam niyo naman ginawa ni Janus, indirectly pinintasan niya yung cake. Di ba? Na para bang... Ayan ang sinabi niya. Ito, yan. Sabi niya, sisiw na lang ang kulang. Oo, yan. Ano yung cake? Yan. So, parang, di ba ito, cake, ba't mo kami iniwan? So, siyempre,
Hindi, Car- kumbaga hinalintulad niya tong cake sa ah, kabaong. sa kabaong, sa Coffin, casket, oo. Yun. So, At siyempre alam mo naman si Carla, napaka-demure, sweet. Hindi naman siya nagtaray directly na oo. di ba? Parang, oh, it's edible, we like it. Yung kanyang reaction Alam mo, diyan. totoo lang, Mm. hinangaan ko si Carla sa reaksyon niya na Oo, yan di ba? kay Janus kasi Oh, for me, educated. napaka-edukadang Oo, tao. Oo. educated naman siya. Nilike pa nga niya yung post Mm. na yan ni Janus. Oo. Tapos, ayun ang kanyang sagot nga. Yan. O, tama mo, Oo, masarap ayan. naman. Oo, It's di fully ba? edible. Parang na-imagine ko si Carla ko kung Yes. paano niya to sinasabi. Pati guest nag-enjoy. Eme-eme. Ayan. Pero Yeah. hindi yan tinake Oo. positively ng mga netizen. Di ba din? Siyempre, oo. Oh, Di ang ba? daming ng buzz kay Janus to the point na dinilit na niya. Pero bago niya dinilit, meron din siya mga hanas pa kasi. Oo, kasi Na, nga, di ba? na kesyo, parang mahirap daw mag-joke sa hindi mo ka-humor, Oo. something like that. Tapos parang sinabi rin niya, may post din siya na parang masyadong sensitive or something. Hindi nga sensitive yung term itong bagong kasal. Na syempre, pwedeng madaling isipin na ang tinutukoy niya si Carla. Oo, Winarningan pa oo. niya yung husband ni Oo, Carla di na ba? mag-ingat daw, ganyan-ganyan, dahil dyan. Oo. Pero ako naman, kapag ka ikaw ay isang content creator o ikaw ay ganyan na nagpo-post ka, nagko-comment ka, parang you have the freedom to comment ka kahit na anong ganap, dapat ano ka din, sports ka lang Oo, na di ba? tumanggap din kung ano din magiging comment sa'yo. Kasi Oo. ikaw mahilig kang Oo. magko-comment humanas or something. Umanda ka, di ba? Oh, Take so, the consequences. yun na. So, kung ano yung bato sa'yo, ita-take mo rin yan. Oo, kasi ang huling banat nga niya, binagbibintangan si Carla, Yes. yung mass reporting, kasi nga yung kanyang account sa social media hindi ma-monetize. Naka-hold daw yung monetization ng kanyang account. Napa-hold, parang gano'n. Pero alam mo, mahirap Mm. naman doon na i-blame niya si Carla for me Oo, di ba? kasi hindi naman ibig sabihin na na-report to, si Carla ang nagpa-report. Sa dami din naman ng mga fans ni Carla, pwedeng yun mga yun ang nag-report ng account True. niya. Mm. Yun. So, Yun po, yung kasal ni Carla nung December 27 na with her first boyfriend na si San Doktor. At December 27 din yung gabi ng parangal kung saan nanalo si Si Tom Tom Rodriguez, supporting actor. Kaya memorable sa kanila yung date. December 27. December Oo, 27. correct. Oh. Pero alam mo, ito lang, regarding the wedding cake, kasi yan ang usong cake ngayon. Yan. Alam ni yan din ang Paige usong Dian. wedding cake or kahit na sa ibang occasion pa, yung rectangle na pahaba. Rectangle naman, di ba? Oo. Pahaba yan. So, para kasing ang dami nga naman makakakain, slice mo lang, something. So, siguro talaga, si Carla, ang purpose niya is, nanggaling na siya sa wedding. dating wedding niya na maaaring yung cake niya ay naging display lang. Pero this time siguro gusto naman niya na yung cake niya matikman din ng mga guests. So, yun. So, yan ang usong cake ngayon. So, sa mga nanlalait or something, Yan nako, take it from check nyo muna. HD. Yun na. Eto, tuloy na tayo mga kamarites. Eto, Bini Joanna at Skustakli na intriga nagde-dating. Yes. Yes, ito naman ang sumasabog ngayon. Actually, ang ingay ng mga Bini members. Correct. Yes. Nitong before Christmas, si Aya ang isa sa maingay dahil nga parang hindi siya masyadong napagkikita, sinasabi na may anxiety, may mga issue pa na kesyo, baka si Aya ay mag-solo na daw or umalis sa Bini. Pero may nakausap naman ako na nagsabing hindi daw yung totoo. But then, ngayon, ang maingay ngayon si Bini Joanna. Dahil may sighting daw. Kesyo, yung post ni Bini Joanna, saka yung post nitong si Skustakli, pinagkukumpara, pinagmamatch na parang, kagaya niyan. Kanino yan? Sa Vietnam to. So, nag-post si Bini Joanna na mukhang nasa Vietnam. Ayan. Then, itong si Skustakli din, may post na ganyan. Kung titingnan mo, pareho ng background. Diba? So, isa yan. Tapos, meron ding damit. Parang nakita na parang yung damit ni Bini Joanna,
sa post ni Kastakli or vice versa, sinasabi na, parang gano'n din, nako-connect nga. Tapos meron din namang isa parang nasa bar sila or something kasi medyo madilim or recording, I don't know, nagkasama, nakatalikod. So, sinasabing sila yon. So, syempre, iba-ibang reaksyon. Base sa reaksyon ng mga nababasa ko, mga 99%, baka 100%. Iwa 100% ko na. Pabor. Against! Ayaw! Hindi po, sabi nila, hindi totoo yan. Please, walang katotohanan yan. Sana naman hindi totoo yan. So, sa mga hindi nakakakilala kay Kastakli, Sino ba yan? siya ang dating member ng ex-batalyon. Tama naman ako, di ba? Dating ex-batalyon, wala ng ex-batalyon ngayon. Siya lang naman ang ex ni Zainab Harake. Okay. Ray Park? Oo, tama. Okay, Ray Oh, Park. yan. May anak si Zainab, yung si Bia, siya ang daddy. Biological dad. So, yun na. So, syempre, Galing mo talaga. nakakaloka pa nga, day. May lumabas kanina lang yata yun na parang, although mga rumor pa lang naman, wala namang confirmation. Siguro nalilink, like si Bini Maloy, Bini Joanna, sino-sinong Bini, na parang sabi, bakit daw ganun yung mga jowa ng mga Bini members ay hindi ganun ka gwapuhan. Yun na. Hindi na mga gwapo. Yun ang sabi. Yun ang lumalabas ngayon sa social media. Pero again, wala pong confirmation yon na sila nga in a relationship with those guys. So, ito din, yung sa paglilink sa kanila, wala pa tong confirmation or anything. Ang daming nag-uudyok kay Bini Joanna na to please say something o maglabas ng statement, pero quiet siya. Instead, ang ginawa niya, parang nirepost niya yung post niya parang around October pa yon. Yun, sa kanyang ex account. So, wala pa. Wala pa siyang comment, tahimik pa, pero syempre baka mga nagnonobina na o mga nananalangin na ng todo-todo yung mga fans ng Bini or ni Bini Joanna. Yun. Na sana daw ay hindi totoo. Ito mga Martes, GMA may pasabog sa 2026. May mga bagong shows po sila na mangyayari sa afternoon prime tsaka sa panggabi. Una nga rito yung sa House of Lies ni Beauty Gonzales. Ito naman yung Master Cutter, pagbabalik ni Ding Dong sa prime time. Kasama pa rin ang kanyang si Steven, di ba? Ito yung pagsasama-sama ng mga BBB housemates. Secrets of Hotel 88. Itong Born to Shine ni Michael Sager. Para ni Michael Sager. Yes, yung Apoy sa Dugo ni na Derek, si El, tsaka si Isabel Ortega yata yun sa. Parang hindi. Parang si Ashley Ortega. Ashley. Dami-dami si Ortega. Of course, yung Never Say That ni Jillian tsaka ni David. At yung Sangre pa rin. Na in fairness sa Sangre surprisingly. Malakas. Oo. Akala natin noon, hindi siya ganun kabobongga. Pero kita mo naman, umabot pa ng 2026. Di ba? At mukhang matagal pa. Mukhang matagal pa. Yun. Balita naman natin ng TV5. May sariling sikap na rin sa 2026. Dahil may mga bago silang shows na mapapanood sa prime time tsaka sa afternoon. At may mga pelikula rin silang ilalabas. At pinalabas na nga yung TV, yung festival movie na Gombursa noong January din. Kasabay nung paglipat ng ABS sa All TV. Meron pa silang The Kingdom, Magkabilang Mundo, tapos yung Secret in Prague ni Andrea Brillantes at ni Enrique Hill. Meron pa si JM De Guzman na My Best Friend Eman Hindi ko lang, tapos meron pa Loki, Project Loki. Tsaka yung mga yung mga series ng Viva sa TV, sa Viva 1, mapapanood din po like Channel Section E. Isa pa rin yan. Yun ang kanilang pambato naman sa this 2026. Dahil nga ang ABS, hinakot na po lahat ng shows mula sa TV5, naglipat bahay na sila nung January 2. Sa All TV. Oo, yung ASAP, nandun na.
Di ba, tagal, ayon, Batang Quiapo. Batang Quiapo, andun na rin sa kanila. At iba pa, yung pang bago, yung Roja, yung mga ibang shows, yun ang kanilang mapanood na sa All TV. Na, nilagyan ng All TV. At andun na rin ang Showtime. Andun pa rin ang Showtime sa All TV. Ewan ko lang na mangyayari sa GMA kung dire-diretso pa rin yun. Hindi natin alam kung may kontrata yun, siyempre. At andun pa rin yung Your Face Sounds Familiar. Nandun pa rin napapanood sa All TV na. Marami pa shows. Yung mga lumang episodes ng Maalaala Mo Kaya ay pinalalabas ulit sa All TV. Okay. Okay? So actually marami din ngayon sa TV5 talaga kasi Oo, parang talagang, ano talaga nila eh. talagang full blast sila ngayong Yes. 2026. Yes, Diba? correct. Yun na. Ito So, naman. bongga, di ba? Oo, Makikinabang naman dyan ay ang mga viewers. Yes. Diba? Back sila ng 3, diba? Correct. At pero matibay dahil eto na si Vice Ganda. Oversensitive lang ba sa pag-call out sa Viva, PhD? Ayan nga. So may mga iba-ibang reaksyon kasi 'di ba? Alam naman natin na si Vice Ganda ang nanalong Best Actor sa katatapos na Metro Manila Film Festival sa 51st MMMF. So, during one of his speech in Showtime, parang na-mention niya na parang nagpasalamat siya sa mga nagpadala ng flowers, at doon niya na-mention na parang na-call out niya ang Viva na wala pa ring flower. Parang wala man lang pa Congratulatory or something. pa-flowers or something. So, Pa-cake na lang. ha? Pa-cake na lang. Cake na lang kasi alam nyo, baka naman hindi kasi flowers ang binibigay ng Viva. Dahil sa kanilang paper moon, di ba nag-plug pa. Pa-cake na lang, yan. So, alam niyo sa dami ng followers ni Vice, dito ko nakita kung gaano karami talaga ang followers ni Vice. At kung gaano talaga yung, meron talaga siyang na hukbo talaga. Oo, meron talaga. So, doon ko nakita dahil merong mga nagsasabi na, ano ba yan, masyadong parang oversensitive naman daw ni Vice. May nagsasabi na parang masyadong entitled. Kailangan daw ba talagang padala ng flowers just because nanalo? Lahat daw ba ginagawa ng ganon or something like that? Pero mas marami talaga yung kinall out din ang Viva because of what Vice said. Tapos may mga nagsasabi pa na, ano ba yung Viva daw? Pera-pera lang, mga ganyan. So, just because of that, hirit ni Vice, kumbaga kung ano-ano nang naitroke sa Viva. Pati yung Astin, yung Asdress, may sinasabi sila, parang meron silang hinaing, pati yung kay Nadine, etc. So, ang dami nang naungkat. Sabi ko, iba talaga ang following o ang kulto, quote and unquote, ng isang Vice Ganda. So, yan. Nasundan pa yan. Dahil nga, di ba, yung sa airport na eksena naman, na, alam mo, hindi ko alam saan bang airport yun. Hindi ko lang alam kung saan galing. So, sinusundan siya ng isang girl, yes, obviously. Tapos sabi niya, artista to, parang sikat to sa Pinas, ganyan. Tapos narinig ni Vice, pero sa Showtime din, parang nire-enact ni Vice yung eksena na yun sa Showtime, sa airport. Tapos, sabi nga ni Vice, doon pala narinig niya na nabanggit naman ng pangalan niya. Tapos kinukunan siya. So, most likely, baka content creator din to. Or, ang lapit-lapit ng camera nga sa mukha ni Vice. So, pag itingnan mo yung sa clip, doon sa pinost din, nitong babae na to, nitong tao na to, sumagot naman si Vice sa kanya. Sabi niya kasi Happy New Year, ganyan. Sabi ni Vice, Happy New Year din. Naku, hindi mo nga ako kilala ganyan, parang gano'n ni Vice. Pero nakasmile naman siya. Ngumiti naman siya. So, pero marami ding nambas dito sa content creator. Oo naman. Kasi kumbaga parang kahit na daw artista yan, syempre dapat i-respect din naman yung privacy or something. Di yung basta ka na lang kukuha na nakatutok na ganyan nga naman. So, ang alam ko din, parang dinilit na yata nitong person na to, yung ginawa niyang video. Dahil mukhang maraming nag-comment. Siyempre, correct. Oo. Ayun. Yun lang mga balita. So, anyway, kayo na. So, may mga, kanya-kanya may nagsasabi, oversensitive, masyadong entitled, etc. Mayabang. Pero,
Si Vice kasi yan na yan eh. Oo. Talagang he really speak his Oo. mind. Kung gusto mo siya, gusto ko, ayaw. Correct. Ganun lang yan. Mismo. Yun lang. Take me as I am. Hello mga Marites! Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto niyo po laging makatanggap ng latest chismis, Pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa po ang di nakasubscribe. Kaya naman, subscribe na mga Marites! eto Kim Chiu at Paolo Abelino, sinalubong ang bagong taon sa Norway, PhD. Nako, wala pa rin talaga silang post, wala silang sinishare pa talaga ng kanilang New Year's escapade, kumbaga. Pero marami kasi ang mga ang dami naghahanap actually nung New Year pa kasi parang biglang ang tahimik din ni Kim sa social media. Tapos may mga naka-sighting din na nasa iba-ibang lugar eh. Pero sa Norway nga daw, syempre nanood sila siguro ng Aurora Borealis, tama ba 'yon? Yan. So, pero ang daming kinikilig na magkasama nga sila na napatunayan nila magkasama yung dalawa during New Year's break yan. Pero nandito na po si Kim, nakabalik na siya. Kanina nag-report na siya sa It's Showtime. Napag-trending pa nga nila. Yan. Ito naman, comedy naman tayo mga Marites dahil si John Fair, yung sa Pepito Manaloto po, naging totoong love trip sa totoong buhay. Inakalang kasal ni Mikoy Morales, PhD. Yes. Alam mo, tawa ako ng tawa dito. Oo, balita So, ko din. lalo naman siguro silang lahat na involved dito ay super love trip talaga. Si John Fair po ay isa sa mga cast ng Pepito Manaloto. Yes. Kasama nila dito si Mikoy Morales, sila Charis Solomon. So, itong si Mikoy Morales, alam naman natin, ikakasal. Pero tuloy, lumabas tuloy kung kailan ang kasal ngayon. Sa March pa ang kanyang wedding. So, di ba, usually naman nagkapadala ng parang RSVP para kung makaka-attend ka or what. Confirm ka or what. Yes. So, itong si John Fair, pinadalan. So, siguro kasi siya, ang niya, talagang a-attend na ako. Ang nabasa niya lang ay January 3. Okay. Ang January 3 pala, doon nakalagay, yun ang pinaka-deadline para mag-RSVP ka. So, doon nagmarka sa kanya. Kaloka, hindi na binasa mabuti ni John Fair. Pumunta siya sa Don Bosco, Makati. Don Bosco ba? So, nagkataon naman may kasal. Tapos, ang kasal, ang tawag doon, damit. Ang damit. Ang tawag sa ganyan, suit. Yung suit. Basta yun, yung Suit, nire-require nila na attire, naka-suit, hindi barong. Itong si John Fair, dumating na nakabarong. Sa pagdating pa lang niya, siguro taka na siya. Ba't parang ako lang ang nakabarong? So, Ilang dalawa lang ng groom. dalawa ng groom, correct. Tapos nakita niya yung groom, hindi niya mamukhaan, hindi niya kilala. Naman, dahil hindi niya kilala yung wedding na pinuntahan. Obviously, non-showbiz. Pero nakunan siya, tawa ng tawa. Ito yung post ni Mikoy. Kaya nananawagan daw kaya sabi naman ni John Fair, in fairness, nakakatat siya. Sa sobrang pagmamahal ko sa'yo, akala ko ngayon ang kasal mo. Grabe talaga yung effort na pumunta siya na hindi naman wedding ni Mikoy. Pero ang wedding ni Mikoy ay sa March pa po. So, lahat sila naghihintay ng SDE. Yung SDE, yung same day edit. Para makita si John during the wedding. Hindi ko lang na confirm kung nag-attend pa ba siya ng reception. Atin ka pa ba? Siyempre hindi na, kung ako. Ano ba yan? Yun. So, sabi nga si John daw ay nagmala Patrick sa totoong buhay. Patrick kasi yung karakter niya sa Pepito. Yun lang. Yan, natandaan mo na dyan, ha? Lurks. Okay, mga Marites, ito na pa ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7. Yan na. So, ikaw muna.
Ako muna? Oo. Oo nga naman. Sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Hindi nyo pa pagsisisihan dahil sa Ugbo 24/7, siguradong solve ka dito. Ugbo 24/7! Ito, yung mainit na Mainit ba talaga? mainit na chika hanggang ngayon yata dahil nga kay Diego Andrea Brillantes, Diego. bagong jowa si Punky Capistrano, PhD. Yes! Pero alam mo, happy naman ako kay Andrea ngayon. Oo, At sana di ba? nga, Oh. this is it. Sa kanilang outfit, na Couple, parang, naalala ko, table. Ano ba ito? But anyway, ayan nga. So, obviously, in love na naman ang Andrea Brillantes. At sa isang non-showbiz guy. Pero may connect itong non-showbiz guy sa mga taga... Sports ba yan? Ha? Hindi, ano siya? Ano siya? Tawag doon? Ano siya? Sportsman. Athlete. diba? Athlete siya. So, mahilig talaga si Andrea sa athlete. Alam nyo na. Okay? Tapos, nag-aral din yung guy sa ibang bansa at saka dito din. Yan. Then, parang ano nga ba to? Ano ba yan? Sasabihin na naman, hindi nila natin tiningnan agad. Ayun, kasi baka magkamali ako. From Lucban, Quezon, yung family ng guy or yung guy mismo. Yan. So, wala lang. Nakakatuwa lang na at least mukhang happy na uli si Andrea kay Punky Capistrano or Francesco yata. Yan. So, tingnan natin. Tingnan natin kung tatagal, di ba? Parang ang bait-bait mo ngayon din kay Kay Andrea. Hindi, ang ganda kasi nung teaser ng kanila ni Enrique Hill, yung A Secret in Prague. Parang maganda, parang interesting. So, promising sa'yo, parang ganon. Yun. Hopefully, Taray. Yun di na. ba? But anyway, hindi kasi 'di ba parang ang dami na ring naging ni Andrea, mga pinagdaanan pagdating sa usaping ng puso. So, sana naman nga this is Sports it. na naman, di ba? Oo. After. Yes, athlete again. Di ba? Yan. Mahilig talaga si Andrea sa athlete. Yun lang. Tingnan natin So kung ayan, ano. we wish you well, Andrea. Sana nga this is it. Okay. Yeah. Okay, mga Marites, ang pating Chick of the Week brought to you by Ugbo Ugbo 24/7. At sa ating mga kamarites na nais namin kayong imbitahan na sumali sa ating Facebook community group. Nakapin po ang link sa ating live chat ngayon at pwede na kayong sumali dyan. Huwag rin kalilimutang mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel. Diretso na tayo, PhD, dahil nga ito, malungkot na balita ho, ang komedyanteng si Kuhol at Jimmy Regino pumanaw na po. Si Cole po ito, yan yung komedyante rin yan na magaling din magpatawa yan. Tapos ito kuya po ito ni April Boy. April Boy Regino na gumawa rin sila ng pelikula noon Nakalimutan ko na yung title no. Bago magtapos ang taon, itong dalawang to ay namayapa na at kaya naman nakakalungkot din nga ito sa musika, ito sa papagpapatawa po. Magaling na komedyante ito na talagang nagugustuhan din ng mga tao. So, nakikiramay po kami sa naulila ni Jimmy Regino at ni Kuhol. Ayan, so Sorry. Ayan. condolences. Condolences po. po. Ayan. Ito, Sharon Cuneta celebrates 60th birthday on ASAP via All TV. 60th birthday na pala ni Shawi nung linggo. Kasabay po yan ng Marites University. January 6 po talaga ang birthday niya. So, senior na pala. Senior na, di ba? Na hinihintay-hintay niya dahil nga meron na siyang mga Senior discount. citizen card. Di ba? Bongga, congratulations, Miss Shawi. Guest dyan si Juday. Ang daming guest. At siyempre, ayan yung kanyang mga guests na pinagdiwang ang kanyang asawa. Si Casey lang nagbigay lang ng video message sa kanya. Yun po, Sabi no, 60 pa pala si 60, di ba? Shawo. Nabutan kayo nung bata, ano pa? Teenager pa lang, di ba?
tawag ng pag-ibig ba? Mr. DJ. Oo. So, yun na. Happy birthday, Mega. Birthday, Mex. Next, Dean, Coco Martin. Ito, Coco Martin, indirect admission sa relasyon kay Julia Montes at mga anak. Isa huyang pasabog ni Coco before the end of the year na in-acknowledge niya yung alam daw nila yung mga bali-balita tungkol sa kanila ni Julia, yung pamilya niya. Pero hindi nila binibigyang reaksyon kasi nga ang priority nila yung privacy nung kanilang pamilya, yung mag-anak. Kumbaga. Ganon? Oo, sabi niya, di ba? Pero nakikita naman sila kung saan-saan, di ba? Yun ang kanyang admission, di ba? Talaga, may nabasa naman ako sa PEP, interview ng Troika. Parang indirectly, dininay ba ni Coco? Hindi, meron siyang di ba? Yung kanilang, yung napapabalitang may anak na sila, may mga anak na sila. Mhm. So, ano ba talaga? May nakita akong post na merong naka-coach di ba? Parang indirectly, wala siyang inamin, pero indirectly, ano na rin yun, di ba? Parang alam niya yung mga rumors na spreading about Julia and their family. Hindi niya man direktong sinabi na meron na kaming anak. Wala siyang ganun. Basta hindi niya masyadong, hindi siya nagre-react doon. Pero kasi nga, pinoprotektahan nila yung privacy raw ng kanilang. Okay. Di ba? Di ba may Okay. bahay pa nga sa ibang bansa, di ba? Batang alam ko, tinanong din yung tungkol sa Spain. Na Spain bumili nga sila to. ng, parang Bahay. nag-aay sila doon na bumili ng property, ng bahay, ng ganon. Parang hindi naman yung dininay ni Coco. Kasi nga daw, parang ang Spain ang isa sa parang nagiging paborito nilang siguro bakasyonan, oo. puntahan. Yan. Mga Martes, di ba? Maraming balita, di ba? Okay, mga Martes, yan po isang linggong Chismis!